Amen. Yan, purihin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Eddie. Yan yung ating topic. Kaya ang kayamanan na yun, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na dapat nasa ating buhay na yari sa sisidlang putik. Yung ating katawan, ito yung sisidlang putik na tinutukoy dito sa 2 Corinthians 4:7. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang spiritual na ito. Kaya kaming mga lingkod ni Jesus, kami, Apostol Pablo, at lahat ng mga tagapagturo, tagapangaral nito o sa buhay natin, tayong mga Christian na tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Tayong mga believers na nampalataya. Yan. Ngunit, sabihin natin, tayong pinagkalooban ng kayamanang spiritual. Kayamanang spiritual, ito yung banal na espiritu, yung mga gift na meron tayo. Yan. Na ito ay hama kasi lang lamang. Tulad ng palayo. Tayo kasi yung galing sa lamok. Yung bagay na sabi ni Pastor Eddie, upang ipakilala ang dakila. Ang dakilang kapangyarihan, ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Yan. Halimbawa, ako. Yan. Kami na mga nangangaral, ang galing namin mangaral. Sila naman magaling tumugtog. Yan. Hindi kami ang dapat maipagmalaki ang maging Kanya. Bakit? Ang lahat ng ito ay dahil sa Diyos. At ang dapat na maitaas sa lahat ng aming mga gift na ito, aming mga katayuan ngayon, ay ang iyong nagbigay. Yung treasure, yung kayamanan na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? At alam tayo na tanggapin natin ang treasure na ang kayamanan na yun na nagbigay sa atin ang lahat ng meron tayo ng ating mga kakayahan, abilidad, talino, gift, ano pa, lahat ng meron tayo mga bagay sa buhay natin. Kabi-kabila ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulupi. Kung minsan nababagabag kami, ngunit di nawawala ng pag-asa dahil doon sa pagkatanggap natin sa ating Panginoong Jesus. Bakit ba? Ano ba sa palagay niyo ang magiging meron tayo pag tinanggap natin ang Panginoong Jesus? Sa ating mga buhay, kaya bakit natin kabi-kabila ang paghihirap sa amin? Magiging kagaya niya tayo ng buhay niya. Ano ba yung buhay ng treasure na yun, ng kayamanan na yun, ng ating Panginoong Jesus? Nung time na nandirito siya sa mundo, siya ba ay naging kanyag? Siya ba ay pinaglingkuran ng lahat ng tao? Hindi. Sapagkat siya naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Kaya dahil sa bagay na yun, ang nangyayari sa buhay natin, na hindi kasi tayo dapat madakila kapag nasa atin yung kapangyarihan, yung kayamanan na yun. Ang dapat madakila ang Diyos. Kaya dahil gusto natin dakilain yung kayamanan na tinanggap natin sa ating mga puso, hindi natin ituturing na hindi tayo sa iba. Hindi natin ituturing na tayo ang masusunod sa ating mga buhay. Kundi dahil dapat natin gawin ang nararapat nating gawin. Ano yun? Yung ginawa ni Jesus nung siya nabuhay. Bagamat siya likas sa tunay na Diyos, di niya ipinagpilitang mabuhay patay ang Diyos. Siya ay nagpakumbaba at namuhay na parang alipin. Kaya, ang ipinagmamalaki na natin ngayon, ang Diyos at hindi yung ating mga sarili. Kaya ang nangyayari, kinakalimutan ko ang aking sarili at sinisikap kong tunguin ang aking patutunguhan. Kagaya na sabi ni Paulo, sinisikap kong manatili sa paligsahang aking sinalihan hanggang sa hangganan. Okay? At sabi ni Jesus, kung gusto mong sumunod sa akin, pasalin mo ang krus, kalimutan mo sarili mo, at sumunod ka sa akin. Kaya gano'n ang nangyayari. Kaya nangyayari, inuusig kami. Kabila-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulupi. Kung minsan nababagabag kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Yan na ang ating mga kaganapang kasunod na nangyayari bilang mga sisidlang palayok na nilalagyan ng kayamanan na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Kristo. Ano ito? Lagi namin taglay
Sa aming katawan, ang kamatayan ni Kristo yung bautismo na sumisimbolo ng kamatayan ni Kristo at muli niyang pagkabuhay. Sa buhay natin ngayon, ang pagkukonfess ng ating mga kasalanan at pagtanggap ng panibagong buhay na patuloy na nagbabago, na ginagawang kalarawan, na nilikhang kalarawan ng ating Panginoong Yesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan mahayag ang kanyang buhay. Kaya, nung kaya tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus, siya'y namatay at muling nabuhay, pinatay niya na rin yung ating mga kasalanan at binigyan na tayo ng bagong buhay na patuloy na nagbabago. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Dahil doon, marami ka ng bagay na sinuko sa buhay mo na hindi mo na ginagawa ngayon. Okay? Lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatayan, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Sa pamamagitan ng ating buhay na patuloy na nagbabago, na nakikita ng mga tao sa palibot natin, ay, tumutunay nga, alang tao ito'y talagang anak ng Diyos. Tunay nga na talagang siya ay talagang nagbago na. Okay? Nahahayag ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Habang kami nabubuhay, lagi namin kami nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. At habang tayo naririto, nakakaranas tayo ng iba't ibang uri ng suliranin. Yan yung sabi kanina ni Pastor Eddie, na talaga naman, kapag talaga tayo tumanggap sa ating Panginoong Jesus, hindi talaga natin maiiwasan yung mga suliranin. Kasi part yan ng buhay natin. At pagpasalamat natin yan kasi dahil doon, natututo tayo sa lahat ng pagkakataon. Amen? Kasi hinitulog niya lang Diyos sa atin para higit natin maintindihan yung buhay-buhay sa mundo ito. Kasi bilang mga tagapanguna niya, bilang gagamitin niya, kailangan natin naintindihan yung bawat buhay ng bawat isa sa atin. Paano mo pangangaralan ng isang tao kung hindi mo alam yung ipangangaral mo? Paano mo ang magkakaunsil sa isang tao hindi mo naranasan yung buhay na kalalagayan niya? Tama? Kaya hindi rin natin pwedeng hindi natin madanas yung pagsubok. Okay? Paano ka magpapayo kung yung isang bagay na nangyari sa kanya hindi mo naranasan? Paano ka makikibahagi sa kanyang paghihirap o pag-iisip? Yung naiisip niya, hindi mo naman naiisip. Yung ginagawa niya, hindi mo naman nagawa. Yung pinagdaanan niya, hindi mo naman pinagdaanan. Ngayon, paano ka magpapayo? Paano ka magtuturo? Kaya, taglay-taglay talaga natin ang mga kahirapan na yun pero kung tutusin yung mga kahirapan natin, wala pa talaga sa kalingkingan, sabi nga ni Pastor Eddie kanina. Kasi iba yung naranasan ng mga lingkod ng Diyos noon naghihikahos, talagang namumulubi sila, at hindi lang yun, talagang dugo ang puhunan nila. Tayo, wala pa sa atin pumapatay. Tama? Ang suliranin lang natin, wala tayong pera, wala tayong trabaho, may sakit lang tayo. Tama? Sila ang suliranin nila, wala silang pagkain, wala silang trabaho. Ano pa? May sakit pa sila. Ano pa? May humahabol pa sa kanila, may papatay pa sa kanila. Sa atin, wala naman. Ang problema lang natin, may utang lang tayo. Yun lang. Wala tayong pambiling bigas, may sakit lang tayo. Yun lang, wala na. Maliban doon, wala na. Pero sila nung panahon talaga, buhos buhay. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo. Sabi nga ng mga nakasulatan yung ating mga nangyayari sa ating paglilingkod sa Diyos. At habang kami dahan-dahang namamatay, kayo may nagkakaroon ng buhay. Tayo naman, mga lingkod ng Diyos, na sumusunod at gumagawa ng palatuntunan ng Diyos na inuutos sa atin dahil yun ang tungkulin natin, nahihirapan tayo. Nagsasuffer tayo sa ating buhay paglilingkod. Bakit? Kasi nagsasakripisyo na tayo. Hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili. Sino man ito yung Christian na walang pagsasakripisyo na nararanasan? Taas kamay. Sino yung Christian na nagsasakripisyo sa kanyang paglilingkod sa Panginoon? Taas kamay. Yung mga nagsasakripisyo, wala kang Christian na nagsasakripisyo para sa Diyos. Kasi ito yung sinasabi dito. At habang kami dahan-dahang namamatay, habang kami
unti-unti, tumakanda, nangihina, napapagod, at habang unti-unting nangyayari sa amin, mas sinisikap namin magkaroon ng buhay yung mga tao. Maagaw sa apoy yung mga mapapahamak. Kaya yun dapat ang gawain natin mga Christian. Habang nasa mundo tayo, at nasa atin ang salita ng Diyos na tinanggap natin sa ating mga buhay, dapat ina-apply natin yun. Ang ginagamit yung ating mga tungkulin dito sa mundo. Ang hanapin ang mga nawawala. At habang ginagawa natin, habang dahan-dahan tayong namamatay. Dahan-dahan tayong alam natin na mawawala tayo sa mundo, hindi nagiging wala tayong kabuluhan. Kasi nagagawa natin gawin yung ipinag-uutos ng Diyos na go and make disciple. Kaya lang, problema, kung ginagawa ba natin yun sa ating mga buhay. Kaya tandaan natin sila Pablo, ganun ang ginagawa. At sila Pablo at tayo, wala nang pagkakaiba. Tama po ba? Sino ba si Pablo? Sino ba si Juan? Sino ba si Apollos? Diba sabi ng Bible? Sila yung mga lingkod lang din ng Diyos. Sino ba tayo? Tayo yung mga lingkod din ng Diyos. Ang kaibahan lang, sila Pablo, ginagawa nila yung talagang katungkulan nila bilang lingkod. At tayo, yun lang. Hindi pa natin ginagawa yung ating katungkulan bilang lingkod. Kaya salamat sa kanila, pinaalalahanan tayo para gawin yung katungkulan din natin bilang kagaya nila mga lingkod ng Diyos. Okay? Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo dito. Nararanasan nila ang lahat dahil tinanggap nila yung kayamanan na ang ating Panginoong Jesus nilagay nila sa kanilang buhay. At nang nilagay nila sa kanilang buhay yun, lahat ng bagay ay tinuring nila sa kanilang buhay na walang pakinabang. Kundi walang ibang pakinabang kundi ang Diyos na dapat maging kapaki-pakinabang sa kanilang buhay sa panahon nila at dapat din sa panahon natin. Tinuring nilang hindi higit ang kanilang sarili dahil gusto nilang maipakita na ang Diyos ang higit sa lahat na dapat gawing higit ng bawat tao dito sa mundo. Amen po ba? Nawa, naiintindihan natin. Sila Pablo na tumanggap sa kayamanang espiritual na yun, nayari silang putik, ay walang ibang nais kundi ang kayamanan na tinanggap nila ay madakilan. At habang ginagawa nila na dinadakila ang kayamanan tinanggap nila yun, sila naman ang nagsasaper. At ang pagsasaper na yun ay hindi naman pangit sa totoo lang sa buhay nila. Ito ay pinakamahalagang bagay na rin na mangyayari sa buhay na dahil doon nagkakaroon sila ng karangalan sa Diyos. At tayo rin naman sa buhay natin. Amen? Kasi isipin nyo, ano ba ang pinakamagandang bagay na pwede tayong maglingkod sa Diyos sa totoo lang sa ating buhay? Paano natin maipakikita sa ating buhay na higit nating napaglilingkuran ng mas mainam ang Diyos sa buhay natin? Sino yung Brother Rudolph? Spread the gospel, tama. Sa ating buhay, paano natin higit na may pakikita higit yung paglilingkod natin? Ito yung time pag tayo hirap na hirap sa buhay natin. Di ba, may hirap mag-desisyon kapag ikaw ay walang pera, pupunta ka ng church, may trabaho pag linggo. Tama ba? Di ba, hirap maglingkod kapag may sakit ka? Ang sakit ng paa mo, pero kailangan mo pumunta sa church. Di ba, ang hirap? Pero pag ginawa mo yan, sino ang higit na naliligayahan sa tingin mo? Di ba yung Diyos na walang iba? Walang ibang Diyos, kundi siya lang na dapat na nakikita sa iyo yung talagang effort natin sa paglilingkod sa Kanya. Kaya tayong mga tao ngayon, tayong mga believers na nakakaranas ng mga hirap, hindi tayo dapat malungkot. Dapat maging masaya pa tayo sa mga hirap na ating nararanasan habang naglilingkod sa Diyos. Kasi pagdating ang tamang panahon, hindi masasayang ang ating mga paghihirap. Kaya dapat gawin natin yung ating mga tungkulin. Yan. Kagaya nila Pablo. Kaya lang, kaya na maraming mga Christian, maraming mga lingkod ng Diyos, ang pinakalingkod lang nila yung pagpupuri. Ang paglilingkod, hindi. Kaya na, hindi nakakita ng post nyo sa GC. Ayan, Brother Rudolph. Yung paglilingkod sa Diyos, hindi yung aawit tayo rito, magpupuri, pag
Sunday, mag-church tayo, pagkatapos uwi na, hindi ganun yun. Ang paglilingkod sa Diyos ay sa buhay natin yun. Sa lahat ng pagkakataon yun, na talagang nakikita ng Diyos sa atin kung paano tayo nagsasakripisyo at kung paano natin ginagawa yung tunay natin dapat ginagawa bilang mga anak niya. Amen? Hindi paglilingkod, oo, kasama na yan, nag-aawit tayo ng papuri, nagpe-praise and worship, practice tayo, natin tayo ng Sunday service, devotion, minsan, opo, atin akong devotion. Prayer meeting, opo, atin ko minsan, hindi, okay na yun, pag Sunday, at ang mahalaga, pag Sunday, nasa church ako. Yun yung isip natin eh. Pero totoo, dapat higit pa sa mga bagay na yun, ang mas bigay natin higit na paglilingkod sa Diyos. Ang pinaka-the best na bagay na paglilingkod sa Diyos, yung inaalay natin ang lahat-lahat sa buhay natin at sinisikap natin makapagbigay ng kaluluwa sa Kanya. Amen? Kasi yun ang purpose ng buhay natin eh. Go and make disciple. Ang hanapin ng mga taong naliligaw ng landas at dalhin sa Kanya upang pagdating ng tamang panahon ay maligtas din kagaya natin. Okay? Kaya mas nang isipin, maraming Christian talaga, false. Maraming Christian talaga, simbahuwi lang, simbahuwi. Maraming mga Christian talaga na magagaling lang magturo pero sira sa buhay. Ako pere-pere ko sa Diyos, Lord, tulungan mo ako, wag ako maging bulaan tagapagturo ng iyong mga salita. Kasi ang bigat ng kaparusahan, sabi ng Revelation, talagang hindi natin ay maibabalik kagaya ni Esau na kahit lumuha siya, hindi niya na maibalik yung bagay na nawala sa kanya. Kaya isipin natin ito, kagaya ng Pablo na tinalikuran ng kanilang mga buhay at hindi inisip sa kanilang mga sariling kaligayahan. Higit nilang pinahalagahan na dapat parangalan ang kayamanan na yun na tinanggap nila sa kanilang buhay. Walang iba kundi ating Panginoong Jesus. Yung dapat dakilain at dapat isabuhay ng bawat believers na tumatanggap dito. Amen? Kaya, ang time tanggapin natin ng Panginoon, dapat panindigan na natin na talagang mga Christian na tayo. Kaya, tandaan nyo ang pinaka-the best na paglilingkod na magagawa natin sa Diyos, yung time na tayo bigat na bigat sa buhay. Tayo may sakit at karamdaman, pero iniisip natin makapaglingkod pa sa Diyos. Gaya ng Pastor Eddie. Siya nga yung kailangan ng pera, pero siya pa yun ang bibigay. Salamat sa Panginoon. Ang nagpapabumaba ay tinataas eh. Tama, biblical yun eh. Kaya tingin sa kanya ng tao talaga mapera. May nag-chat-chat eh, may nagtulong eh. Ganun talaga ang paglingkod ng Diyos. At ikaw naman, ngayon sa palagay mong ganun ka, hindi mo dapat ipagmalaki yun. Bagos alam mo sa sarili mo kung ano ka, gagawin mo yung nararapat. Okay? Mahalin mo yung kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa sarili. Kaya kung may 500 ka, dapat may 500 din yung kapwa mo. Pag nag-chat sa ibig naman yung 500 mo. Para meron din siya 500. Tama? Ganun po yun. Kaya lang, mahirap talaga gawin yun. Hindi lang kaya gumawa nun. Pero kaya gawin ng Diyos yun sa buhay natin. Amen? Kaya sabi na Bible, ang hindi mo kayang gawin ng Diyos yan. Ipag-pray lang natin na tayo mabago sa ating mga buhay. Ipag-pray natin na nawa, huwag tayo yung mga tao na nakisabay lang sa bangka nung panahon na naglayag sila Pedro. Amen? Kasi nung panahon na yun, naglayag sila, may mga nakisabay din, nakisabay lang. Nung lumabas sila sa Egypt, may mga Egyptian din, nakisabay lang din, hindi totoong mga Christian eh. Kaya sila yung mga nagreklamo nung panahon eh. Wala bang karne? Puro na lang ba tinapay ang kakainin natin dito sa ilang? Wala bang karne? Dinala mo ba kami rito para patayin lang? Kaya huwag tayong makisabay lang sa takbuhin. Huwag tayong makisabay sa takbuhin ng buhay natin bilang mananampalataya. Dapat tunay tayong mga alagad at lingkod ng Diyos. Tunay tayong mga believers na tumanggap sa kayamanan at nilagay sa sisidlan ng ating puso. Ilagay natin ang banal na Espiritu ng Diyos na ibinigay ng Ama sa atin sa pangalan ni Jesus sa ating katawan, sa ating puso upang mapagharian ng ating Panginoong Jesus at para madakila ang Diyos na may lalang sa bawat isa sa atin. Amen? Nawa, higit natin maintindihan ang salita ng Diyos.
ang kanyang buhay at wala na salita at ang totoo nating katayuan bilang mga tumanggap sa kanya bilang Panginoon Hari at Diyos ng buhay natin. Amen po ba? Kaya gawin natin ang lahat, may panahon pa. Kalungkot na isipin yung mga nangyayari, hindi na talaga maganda sa totoo lang kung iikot natin yung ating mga pansin sa mundo. Mga bagay na hindi na pangkaraniwan nangyayari na palatandaan ng muli ng madali nang babalik ang ating Panginoong Hesus. Pero hindi tayo dapat din mag-focus dahil sabi ng Bible, talagang mangyayari yan. At tayo naman, malalaman natin yan dahil ililigtas tayo ng Diyos dahil busy tayo sa ating mga ginagawang paglilingkod sa Kanya. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos na sinasamba. Okay? At tayo lahat ay tumayo. At tayo umawit ng isang awit bago tayo magwakas sa panalangin. Yan, tayo lahat ay tumayo. Awitin natin yung kailan pa ibibigay. Kasi sa buhay natin, yung mensahe ng Diyos na ito, dapat talaga yung ating katawan na ito, walang ibang itinataas. Yung ating Panginoong Hesus. Lalo na tayong mga dapat Christian na ilaw at asin ng mundo ito. Dapat, tapos habang umaawit tayo, kausapin natin ang Diyos sa ating mga personal na buhay. Hilingin natin yung mga bagay na dapat natin hilingin sa Kanya. Kung gusto mong maging karapat dapat maging lingkod niya, ipag-pray mo yun. Kung gusto mong magulang mo, makakilala sa Panginoon kapatid, ipag-pray mo yun sa oras na ito. Kung may sakit at karamdaman ka, kausapin mo si Jesus sa umagang ito. Hiligin mo yung kagalingan na gumumula sa Kanya. Kung ano man ang ating mga pangailangan, hilingin natin sa ating Panginoong Hesus. Kailangan lang natin ipagtapat sa Kanya at sambitin ang Kanyang pangalan. Huwag natin kalilimutan magpasalamat at manampalataya natanggap na ang ating mga kahilingan, pangangailangan. Pero bago yun, ulitan natin siya at isipin din natin sa buhay natin na kailan pa ba natin siya paglilingkuran ng totoo. Kapag matanda na tayo, kapag mahina na tayo, o mawawala na tayo sa mundong ito. Dapat hanggat may panahon, hanggat malakas tayo, mag-isip na tayo ng kagaya nilang Pablo na walang ibang dinadakila sa kanilang buhay na tinanggap nilang kayamanan kundi ang ating Panginoong Hesus na nagbigay ng buhay sa cross, nag-alay, nagbuhat ng cross sa bundok at habang buhat-buhat niya yun, hinahagupit siya, hinahamak siya ng mga tao, dinuduroan siya, pinapatukan siya, sinasampal. At ang mga tao na yun, yung mga taong pinagaling niya, ito yung mga taong pinakain niya, ito yung mga taong tinuruan niya, ito yung mga taong binaganda ang loob niya, kinahabagan niya. Pero ganun pa man, Ama, patawarin niyo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa kabila ng mga bagay na yun na nangyari, ginagawa niya pa ipanalangin ng mga tao niya sapagkat siya ay nambangito para iligtas yung mga tao na yun at yung tao na yun, tayong lahat rin na nabubuhay ngayon. Kaya awitan natin ang Panginoon at pag-isipan natin na habang tayo malakas na paglingkuran siya sa ating mga buhay. Hallelujah. Kailan pa ibibigay ang buhay mo, kapatid? Kung huli na ba ang lahat? Kailan mo tatanggapin ang ating Panginoong Hesus kung wala ka ng lakas at hindi mo na kayang maglakad o magsalita pa para ihiyag na dakila ang Diyos sa iyong buhay? Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Hesus. Hallelujah. Kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nabigay sa iyo na buhay na Jesus? Ang pangalan niyang banal, kailan
kapatid. Ang buhay mo lakas sa kanya na nabigay sa'yo na buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan maitatanya. At kung wala nang pagkakataon, kung
doon sa magkakautang, Panginoon. Pinansyal. Ang iba sa amin, walang mga trabaho. Ang iba sa amin, Panginoon, nabibigo. Ang iba sa amin, Panginoon, nalulungkot. At ang iba naman may mga sakit at karamdaman na dala-dala sa kanilang mga katawan na umaasa, Panginoon, na Ikaw ang magpapagaling sa kanila, Panginoon. Lord, alam namin, wala kami, Panginoon, maipagmamalaki sa aming mga buhay na ito. Sapagkat kami, Panginoon, ay yari sa sisilang putik lamang, Panginoon. Palayong nayari sa putik, Panginoon, na walang buhay, Panginoon. Kunti lamang, Panginoon, Ikaw na aming kayamanan na ilalagay sa kayaman na ito, Panginoon, upang magkaroon ng buhay, Panginoon. Ikaw ang aming buhay, Panginoon Jesus. Ikaw lamang at wala nang iba. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo. Sa kabila ng alam namin ang aming mga bagay na dapat gawin, Panginoon. Lord, hindi namin ito nagagawa. Patawad, Panginoon, at nagiging bulaan kami. Nagiging sinungaling kami, Panginoon. Sa aming mga buhay, Panginoon, sa iyo, Lord, lahat ng ito isinusuko namin sa iyo. Sa umagang ito, at kasabay ng kahilingan, Panginoon, Lord, gawin mo kaming bago. Gawin mo kaming mga tunay na mga anak mo, Panginoon, na gagawin ang isa sa buhay, ang iyong banal na salita na aming nababakinggan at napag-aaralan, Panginoon, nababasa sa iyong banal na kasulatan. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Sa mga kabatiran namin, Panginoon, na may mga sakit at karamdaman, Lord, alam mo na kailangan ng bawat isa sa kanila o sa amin ang kagalingan, Panginoon. Mga karamdaman ito, Panginoon, ay nagiging dahilan upang hindi kami makapaglingkod sa iyo ng pinaka-the best, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, hinihiling namin ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat sa iyo pagtugod sa amin. Salamat, Panginoon Jesus. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa umagang ito sa iyong salita. Daming napakinggan, Panginoon. Dahil doon, Panginoon, kasi namin naintindihan na ngayon ang dapat namin mga ginagawa habang kami naghihintay sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, aming Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito, alam mo ang mga kahilingan ng bawat isang naririto, Panginoon, sa templong ito. Dahil Ikaw ang Diyos na nakakasalising ng aming mga puso. Alam mo ang lahat ng aming paglilingkod na ginagawa sa iyo. At alam mo ang sinasambit nito, Panginoon, sa oras na ito. Kayo na po ang siyang kumilos sa aming mga buhay na ito. Paglubayan mo po kami at turuan pang higit sa aming buhay upang higit kaming maging kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Purihin ka sa umagang ito. Salamat sa lahat ng aming mga kahilingan na iyong tinugunan sa aming mga buhay. Wala kami bang nais kundi itaas ka, Panginoon. Eh Lord, samahan mo kami hanggang sa katapusan ng panahon ito, maging ang aming mga buhay nito. Muli, maraming salamat sa namin pinabalik ang aming papuri at salamat pagsamba sa dakilang mong pangalan ng aming Panginoon Jesus na aming kapagligtas. Amen. Ang mga natin ang Panginoon.